Hello, muli magandang araw sa inyong lahat mga kapatid sa pananampalataya at mga kaibigan. Purihin po ang ating Panginoon at patuloy na tayong pinagkalooban ng pagkakataon upang magbahagi ng mga salita, mga inspirational na mensahe na nagdudulot sa bawat isa sa atin ng kaaliwan sa ating buhay, sa ating mga puso, lalo't higit na narito tayo ngayon sa isang pagsubok. Patuloy tayong lumapit sa Diyos, patuloy tayong magpakumbaba sa Kanya dahil tanging nasa Diyos lamang ang kapayapaan at ang kaaliwan sa ating mga puso. So patuloy tayo na magbahagi sa pang-anim na inspirational message, mensahe na nagmumula sa ating Panginoon Jesucristo, may kinalaman sa pang-anim na salita ng kanyang nabanggit sa ibabaw ng krus. Basahin po natin yung sulat ni Apostol Juan, Kapitulo 19, verse 30. Pagkatanggap ni Jesus ng alak, sinabi niya, naganap na. Iniyoko niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. So yun po ang pang-anim na salita ng Panginoong Hesus. So dito po, makikita natin yung salitang naganap na. It is finished. Tapos na. Itong mga salitang ito ay binanggit ng ating Panginoong Hesus, hindi sa kalungkutan, hindi sa parang natalo, kundi ibig sabihin isang sigaw ng tagumpay. It is finished. Kung sa Greek word na salita ay titilistay. Kung sa mga accountant, paid in full. So lahat ng mga propesiya, mga foreshadow, mga simbolo sa Old Testament ay ginawa na mismo ng ating Panginoong Hesus sa ibabaw ng krus. He completed everything sa ibabaw ng krus. Marami siyang tinapos, ayon ito sa utos ng kanyang Ama, ayon ito sa layunin, sa plano ng Diyos para sa atin, na kailangan ang wrath of God ay kailangang masatisfy. No? Yung galit ng Diyos sa kasalanan ay kailangan ng kabayaran. Si Kristo ang naging kabayaran ng mga kasalanan ng tao. Siya ang nagbayad, mismo ang kanyang buhay, ang dugo at kanyang katawan, ang siyang pinambayad, ang kanyang buhay sa ating mga kasalanan. Lahat ito ay kanyang ginawa dahil sa pag-ibig niya sa atin. Dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin, ibinigay niya ang kanyang sariling anak, ang kanyang bugtong na anak, para maging kabayaran sa lahat ng ating mga kasalanan. Kaya it is finished, no, mga kapatid. Tapos na, tinapos na ni Kristo ang lahat ng mga gawain na dapat gawin ng tao, na hindi naman kayang gawin ng tao, na gawin ang mga bagay, hindi kayang sundin ang 10 utos, hindi kayang gawin ang lahat ng mga pinag-uutos ng tao para siya ay maligtas. Si Kristo mismo na ang gumawa nitong lahat. Buhay niya ang naging kapalit. Kaya sabi niya, Ama, natapos ko na ang pinapagawa mo sa akin. Ito ay nagpapakita sa atin na si Kristo mismo ay nagpapakita ng pagsunod, obedience sa kanyang Amang nasa langit. So mga kapatid, ano po ang pinapakita sa atin dito? Christ finished everything, ngunit nagkaroon naman ng umpisa para sa ating bagong pag-asa. Nagkaroon ng bagong pag-asa sa ating buhay. Dito naman nag-umpisa ang kaligtasan. Sabi sa John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Pinagkaloob niya ang kanyang bugtong na anak. At sino mang sumampalataya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. So sino mang sumampalataya
sa ating Panginoong Jesucristo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Wala na pong ibang gagawin yung mga tao. Kahit na anong gawin para magkaroon ng kaligtasan, kahit na gumawa tayo ng mabuti, gumawa tayo ng mga paraan para maligtas tayo, hindi po yan sapat, no? Sabi nga dito sa mga gawa, isang taong si Cornelio, isa siyang makadiyos na tao, mapagbigay, matulungin, sumasamba sa Diyos, nagpupuri sa Diyos, nagbibigay sa mga nangailangan, ngunit isa lang ang kulang niya. Ito ay natagpuan niya sa ating Panginoong Jesucristo, ang kaligtasan. Tiyak siya ay nagkaroon ng buhay na walang hanggan. So mga kapatid, ang mensahe sa atin dito is yung pagmamahal. Naganap na ba natin? Nagawa ba natin ang pagmamahal sa ating kapwa? Naganap ba natin ang mga pinag-uutos ng Diyos sa atin? Naganap ba natin ang mga nais ng Diyos, ng ating Panginoong Jesucristo sa ating buhay? So kailangan pong gawin natin. Mahalin natin ang kapwa, no? Pangalawa is yung pagpapakumbaba. Si Kristo ay isang napakagandang o perpektong example sa pagpapakumbaba. Makita po natin sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Filipos, chapter 2. Makita po natin dito kung paano po nagiging masunuri ng ating Panginoong Hesus. Pinapakita dito ang kanyang pagpapakumbaba, no? Humility. Sabi sa Filipos chapter 2, verse 6, kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang binitiwan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay na isang alipin. Ipinanganak siya bilang tao at nang siya'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang sa kamatayan. Maging ito man ay kamatayan sa krus. Dahil dito, siya'y lubusang itinaas ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Sa gayon, sa pangalan ni Jesus ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa. So sa kanyang pagpapakita sa atin ng papakumbaba, hanggang sa kamatayan sa krus, sinunod niya ang kanyang amang nasa langit. Para saan? Bakit niya tiniis ang lahat ng mga ito? Upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Para tayo ay maligtas sa impyerno. Yan po ang katotohanan, mga kapatid. Tinapos na ng Diyos ang lahat upang wala na tayong gagawin. Manampalataya tayo. Pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Talikuran natin ang mga kasalanan natin. At tanggapin natin ang alok na kaligtasan ng ating Panginoong Jesucristo. So napakahalaga po ang ginawa ng ating Panginoong Hesus sa ibabaw ng krus. Ito lang po nag-iisang kanyang ginawa. Hindi na po ito mauulit. This is once and for all para maligtas tayo. Kaya sa mga kaibigan namin, sa mga kaibigan natin na wala pa kay Kristo, may oras pa upang baguhin natin ang ating mga kaisipan. Pakinggan natin ang mga mensahe ng Diyos. Dahil walang ibang pangalan sa silong ng langit, no? Basahin natin sa mga gawa, chapter 4. No? Walang ibang pangalan. Magsimula tayo sa 11, no? Ang Hesus na ito, ang batong itinakwil ninyong mga tagapagtayo ng bahay, ang siyang naging batong panulukan. Sa 12, sa kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. So walang ibang pangalan. Sa pangalan lamang ni Jesucristo. Kahit anong pangalan, mga kapatid. Walang pangalan sa ibabaw ng lupa ang siyang magliligtas sa tao, kundi sa pangalan lamang ng ating Panginoon Jesucristo, sa pamamagitan ng ating pananampalataya, pagtalikod sa kasalanan, hanggang sa pagsunod sa pagbautismo.
Ano po? So napakahalaga po ang mga mensaheng ito. Naway nabigyan namin kayo ng inspiration na sa panahong ito, kailangan po natin ang pagmamahalan, gaya ng ginawa natin ng Diyos sa atin, at ang pagpapakumbaba, magiging mapagpakumbaba tayo sa ating kapwa, higit sa lahat sa ating Panginoong Diyos, at maging masunurin tayo sa Kanyang pinag-utos. Bago po ako magtatapos, pakinggan po natin itong napakagandang awitin, Jesus paid it all.